Ang bagong asawa ng amo ay nagpaplano kasama ang kanyang kalaguyo na nakawin ang pera ng asawa. Hindi niya alam na nakikinig ang kasambahay. Hindi tiyak kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. Ang hakbang na kinailangan gawin ng kasambahay sa mga sumunod na araw ay ikinagulat ng lahat. Maagang dumating si Carmela kinabukasan, gaya ng nakasanayan. Bukas na ang tarangkahan ng mansyon at tahimik siyang tumawid sa hardin hanggang sa pinto sa gilid na lagi niyang dinaraanan. May dala siyang timba na puno ng panlinis at iniisip ang mga bayarin na kailangan niyang ayusin ngayong buwan. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Isadora sa pasilyo, nakasuot ng seda na robe at may hawak na cellphone. Mabilis siyang tiningnan ng amo at malamig na nagsabi, "Nahuli ka, Carmela, at kahapon may nakita akong alikabok sa istante ng sala. Siguraduhin mong maayos ang paglilinis ngayon. Ayokong makarinig ng dahilan." Yumuko si Carmela at sinabing aayusin niya iyon nang walang pagtatalo. Alam niyang kahit kaunting pagsagot ng pabalang ay maaring magdulot ng pagkawala ng trabaho at hindi niya kayang isugal iyon. Ilang minuto ang lumipas at narinig niya ang yabag ni Sebastian sa pasilyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Isadora, ngumiti at lumapit dito. "Mahal, mahusay ang ginawa ni Carmela kahapon. Napakakinis ng lahat." Ani nito sa malambing na tinig na hindi pa kailanman narinig ni Carmela kapag silang dalawa lang. Ngumiti si Sebastian, tumingin kay Carmela at sinabing pinahahalagahan niyang may mapagkakatiwalaan sa bahay. Tumango lamang si Carmela, ngunit sa loob-loob niya ay naguguluhan siya sa biglaang pagbabago ng ugali ng amo. Habang nagkakape sina Sebastian at Isadora, sinimulan ni Carmela ang paglilinis sa sala. Narinig niya ang tawanan mula sa mesa at mga pira-pirasong usapan tungkol sa mga biyahe at sosyal na pagtitipon. Nang tumayo si Sebastian at sabihing kailangan niyang pumunta sa opisina, sinamahan siya ni Isadora hanggang pinto na may halik at matatamis na salita. Pagkaalis nito, agad nagbago ang tono ng boses ni Isadora. "Carmela, pakiusap, laban mo ang mga kurtina ngayong araw. Marurumi na ang mga iyon at ayokong makarinig ng dahilan. At pakiusap, huwag kang makabasag ng kahit ano dahil alam kong medyo clumsy ka." Huminga ng malalim si Carmela at sinabing gagawin niya ang lahat, iniiwasang tumingin ng diretso sa amo. "Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming espesyal na pakiusap. Ibinibigay namin ang mga kwentong ito ng libre at para magpatuloy, hinihiling naming mag-iwan ka ng like at mag-subscribe. Ilagay sa komento ang pangalan ng syudad kung saan mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpapatuloy na tayo." Maghapon abala si Isadora sa pakikipag-usap sa mga kaibigan sa telepono. Malakas ang boses habang pinag-uusapan ang mga imported na bag, eksklusibong sapatos at bihirang alahas. Nasa kusina si Carmela, inaayos ang pantry at malinaw niyang narinig nang banggitin nito ang mga kwintas at singsing na pag-aari ng unang asawa ni Sebastian. Napakaganda ng mga ito, kahit medyo luma na. Pero kapag itinerno sa tamang damit, napakaganda pa rin, ani Isadora, habang tumatawa kasama ang mga kaibigan. Nagkunwari si Carmela na walang naririnig, ngunit inaalala niya ang bawat detalye. Bumalik si Sebastian nang maaga ng hapon upang kunin ang ilang dokumento. Naabutan niya si Carmela sa pasilyo at tinanong kung ayos lang siya. Sumagot siya ng oo habang pinagmamasdan si Isadora na lumalapit at muli na namang naging malambing ang tono. "Mahal, inihanda na lahat ni Carmela para sa iyo." Lagi siyang maingat sa mga detalye. Nagpasalamat si Sebastian at umakyat sa opisina. Hindi na malayang may inis na tingin si Isadora kay Carmela pagkatalikod nito. Pag-alis ni Sebastian, ginugol ni Isadora ang hapon sa pagsubok ng mga damit sa kwarto, kumukuha ng litrato at ipinapadala sa mga kaibigan. Pumasok si Carmela upang pulutin ang ilang damit na nakakalat sa upuan at sinamantala ni Isadora ang pagkakataon upang mangasar. "Huwag mong gusutin, mas mahal pa ang mga damit na ito kaysa sa kikitain mo sa buong buhay mo." Tahimik lamang na kinuha ni Carmela ang mga ito at lumabas, pinipilit huwag pansinin ang sinabi. Pagsapit ng hapon, inanunsyo ni Sebastian na may mahalagang pulong siya at baka hindi makauwi hanggang hating gabi. Agad siyang umalis matapos magpaalam. Habang inaayos ni Carmela ang kusina,
Narinig niya ang mabilis na yabag sa pasilyo. Pumasok si Isadora sa sala na may hawak na cellphone at mababang boses, ngunit sapat para marinig ni Carmela mula sa laundry area ang ilang linya. Miguel, ngayong gabi na. Nasa opisina ang safe nasa likod ng bookshelf. Pareho pa rin ang code na sinabi ko sa iyo. May pera at alahas sa loob, pati na ang kwintas ng unang asawa niya. Mag-park ka malapit sa bahay na may asul na gate at magpadala ng mensahe sa akin. Kapag umalis ulit siya o abala, kukunin natin lahat at aalis tayo. Tumigil si Carmela sa pagkukuskus ng sahig. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang bukas na pinto at nakumpirma niyang masigla si Isadora sa pakikipag-usap. Walang ideyang may nakikinig. Huwag kang mahuhuli, Miguel. Gusto kong umalis bago may maghinala. Magbabago ang lahat para sa atin ngayong gabi. Dagdag pa nito bago matapos ang tawag na may kasamang tawa. Umatras si Carmela pabalik sa laundry area. Mabigat ang iniisip sa impormasyong natanggap. Pinunasan niya ang kamay sa apron at sumandal sa lababo. Sinusubukang magpasya. Bahagi ng isip niya ay gustong sabihan agad si Sebastian. Ngunit natatakot siya na baka hindi ito maniwala at isipin lamang na gawa-gawa niya iyon para siraan ang asawa. Alam niya ang panganib ng pakikialam, pero alam din niyang kung mananahimik siya, maaaring may mangyaring masama ngayong gabi. Sa natitirang oras ng kanyang trabaho, tahimik lamang si Carmela. Si Isadora na tila kontento sa mga paghahanda ay patuloy sa pakikipagpalitan ng mensahe at pagme-makeup. Sa bawat tunog ng notification ng cellphone nito, lalo pang tumataas ang tensyon kay Carmela. Nang utusan siya ni Isadora na waksan ang pasilyo, napansin ni Carmela na pinagmamasdan siya ng mabuti, na parabang ang bawat kilos niya ay sinusuri. Habang inililigpit ang mga gamit at itinatabi ang mga panlinis, tumitingin si Carmela sa orasan. Iniisip kung naroon na ba si Miguel sa paligid, naghihintay ng tamang oras. Mas tahimik kaysa dati ang mansyon at bawat ingay ay tila babala. Alam niyang sa isang paraan o iba pa, hindi magiging karaniwan ang gabing iyon. At kahit hindi pa siya tuluyang nakakapagpasya kung ano ang gagawin, ramdam niya na hindi niya kayang ipagwalang bahala ang narinig. Kinabukasan ng umaga, mas maagang dumating si Carmela sa mansyon kaysa karaniwan. Ngunit hindi niya naitago ang mabigat na ekspresyon. Habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa laundry area, iniisip niya ang mga salitang narinig niya kahapon at ang panganib na maaari niyang kaharapin kung sakaling magsalita siya. Nang makita niyang pumasok si Isadora sa kusina upang magkape, naisip niyang subukang tanungin ito nang hindi masyadong nagpapakita ng intensyon. Ginang Isadora, nabanggit po ni Ginoong Sebastian nung isang araw yung tungkol sa safe sa opisina. Marami sigurong mahahalagang bagay doon, di po ba? Tanong niya, kunway interesado at inosente ang tono. Si Isadora, na abala sa cellphone, ay tumingin sandali at malamig na sumagot. Oo, Carmela, at dahil nga doon, walang dapat nagtatanong tungkol doon. Lahat ng bagay may tamang lugar. Nagkukunwari lamang si Carmela, bumalik sa pag-aayos ng cabinet, ngunit nagpasya siyang muling subukan ilang minuto ang nakalipas habang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Magbibiyahe po ba kayo ngayong buwan? Narinig ko po si Ginoong Sebastian na may mga lakad sa labas. Pilit nang ngumiti si Isadora na parang sinusuri na kung bakit ganito ang tanong. Baka magbiyahe ako, baka hindi. Bakit ka ba masyadong interesado, Carmela? Natatakot ka bang mawala ng trabaho? Mahinang tumawa si Carmela at sinabing gusto lang niyang mas maayos ang schedule ng paglilinis. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang mas nagiging maingat si Isadora sa bawat salitang sinasabi niya. Maya-maya pumunta si Carmela sa pasilyo ng mga kwarto upang magpunas ng mga kasangkapan. Nang dumaan siya sa opisina, napansin niyang bahagyang bukas ang pinto at narinig ang mahinang boses ni Isadora. Lumapit siya ng kaunti upang makilala ang usapan. Pamilyar ang tono, parang kapag kausap nito si Miguel, mabilis at may pagitan ang mga salita. Yumuko si Carmela upang mas marinig, ngunit biglang narinig niya ang tunog ng takong napapalapit. Binuksan ni Isadora ang pinto at nadatnan si Carmela halos nasa bungad. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito habang nakatitig ng matalim. Huminga ng malalim si Carmela at mahinahong sumagot.
Hinahanap ko lang po yung maliit na duster. Baka nandito. Ayokong makaistorbo. Tahimik na tumingin si Isadora ng ilang segundo, pinag-aaralan ng kilos ng kasambahay. Nasa cabinet ng laundry ang duster. Dapat alam mo yan, tugon nito bago bumalik sa loob at isinara ang pinto. Umalis si Carmela, ngunit alam niyang hindi ganap na naniwala ang amo sa kanyang dahilan. Nagpatuloy ang araw na may kakaibang tensyon. Hindi tulad ng dati, hindi nagbigay ng maraming reklamo si Isadora, ngunit ramdam ni Carmela na binabantayan siya sa bawat galaw. Nang dumating ang hapon, umalis si Sebastian upang mag-asikaso ng mga bagay sa bangko at sinabing babalik lamang sa gabi. Sinamantala ni Isadora ang pagkakataon at habang nakaupo sa kuwarto, nagsimulang magplano. Alam niyang kung makakagawa siya ng kapanipaniwalang sitwasyon, madaling mailalagay si Carmela bilang pangunahing pinaghihinalaan sa anumang problema. Kapag naniwala si Sebastian na magnanakaw siya, walang maniniwala sa kahit anong sasabihin niya. Bulong nito sa sarili. Doon niya naisip na gamitin ang isang alahas ng yumaong asawa ni Sebastian bilang patibong. Pinili niya ang isang maselang kwintas, mahalaga hindi lamang sa halaga kundi pati sa alaala na itinatago ni Sebastian sa safe kasama ng iba pang mga piraso. Ilalagay niya ito kay Carmela sa tamang oras at sapat na iyon para sirain ang reputasyon nito. Hinintay muna ni Isadora na siguradong walang tao sa bahay. Hindi pa dumarating si Carmela para sa panggabing trabaho at tahimik ang paligid. Mabilis ang mga hakbang niya papunta sa opisina. Maingat na inalis niya ang estante na nagtatago sa safe at itinipa ang kombinasyon na minsan niyang nakita kay Sebastian. Tumunog ang metal na click, bukas na ito. Binuksan ni Isadora ang pinto ng safe at kinuha ang lahat ng pera. Maingat na pinagpatong-patong ang mga ito bago inilagay sa kanyang bag. Pagkatapos kinuha niya ang kwintas na gagamitin bilang ebidensya laban kay Carmela at inilagay sa bulsa ng kanyang bestida, siguradong handa na itong itanim mamaya. Bago isara ang safe, muli niya itong tiningnan at nakaramdam ng halong pananabik at kaba. Maayos ang lahat ayon sa plano. Ibinalik niya ang estante, tiniyak na walang nabago at lumabas ng opisina. Habang papunta sa kwarto, kinuha niya ang cellphone at nagpadala ng maikling mensahe kay Miguel. Ayos na, mamayang gabi. Bahay na may asul na gate, ilang metro lang, hintayin mo ako sa kotse. Kontento umupo siya sa harap ng tokador, naglagay ng lipstick at sinuri sa salamin, ang imaheng gusto niyang ipakita kay Sebastian. Alam niyang kapag nagtagumpay ang lahat, bago maghating gabi ay malayo na siya sa lugar na iyon. Dala ang pera at mga alahas, habang si Carmela ay maiiwan na may daladalang kasalanan at walang ideya ang amo sa totoong may gawa. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang gate ng mansyon para kay Carmela. Pumasok siya, nadala pa rin ang seryosong mukha tulad kagabi, pilit inaalam kung paano kikilos batay sa nalalaman niya. Pagdaan niya sa hall, nadatnan niya si Isadora sa sala, nagbabasa ng magasin tungkol sa moda. Mabilis lang itong tumingin at malamig na nagsabi na wala pa si Sebastian at dapat unahin ni Carmela ang kusina dahil gusto nitong maghapunan ng maaga. Sumang-ayon si Carmela at nagtungo ron, ngunit may kutob siyang kailangan niyang maging mapagmatyag. Habang inaayos ang mga kaserola at inilalagay ang mga kubyertos, napansin niya si Isadora na naglalakad sa pasilyo. Sa bawat hakbang, parang sinisiguro nito na walang nakakakita. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Carmela nang tumigil ito sa maliit na mesa kung saan inilalagay niya ang kanyang bag. Nagkukunwaring inaayos ang isang larawan sa pader, yumuko si Isadora at mabilis na naglagay ng kung ano sa loob ng bag ni Carmela. Bumilis ang tibok ng puso ni Carmela. Hinintay niyang lumabas si Isadora sa silid at nang hindi gumagawa ng ingay, lumapit siya sa bag. Pagbukas ng zipper, naramdaman niya ang bigat ng metal at nang hilahin ang bagay, halos hindi niya mapigilan ang pagbuga ng buntong hininga ng pagkainis. Ito ang kwintas ng unang asawa ni Sebastian, ang parehong piraso na ipinagmamalaki ni Isadora sa mga kaibigan tuwing gusto niyang magyabang tungkol sa mga alahas ng pamilya. Ilang segundo ring natigilan si Carmela, lubos na nauunawaan ang bigat ng sitwasyong iyon. Gusto niya akong pagbintangan, naisip niya, habang dumaloy ang malamig na kilabot sa kanyang likod. Ibinalik niya ang kwintas sa bag
at isinara ito ng maingat. Malinaw na alam na kailangan niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Sebastian na may dalang ilang papel at sinabi na natapos ng mas maaga ang kanyang pagpupulong. Si Isadora na nasa sala ay nagkunwaring nagulat at agad na tumayo. "Mahal, buti bumalik ka, pero may nauna na akong usapan na maghapunan kasama ang mga kaibigan. Maliligo lang ako sandali at aalis na." Sumagot si Sebastian na wala namang problema at umakyat sa kwarto. Habang si Isadora ay nawala sa pasilyo, pumasok sa banyo ng kanyang walk-in closet. Alam ni Carmela na maaaring iyon na lamang ang tanging pagkakataon upang baligtarin ang sitwasyon. Dahan-dahan ang mga hakbang niya habang hinintay na lumakas ang tunog ng tubig mula sa shower, saka siya pumasok sa closet ni Isadora. Natagpuan niya ang bag ng amo na nakapatong sa isang upuan at kinuha mula sa sarili niyang bag ang kwintas. Inilagay niya ang alahas sa loob ng bag ni Isadora kasama ng isang makeup kit at ilang personal na gamit, siguradong walang halatang na bago. Pagkatapos marahan niyang isinara ang zipper, huminga ng malalim at bumalik sa kusina bago pa may makapansin. Sa itaas, pumasok si Sebastian sa opisina. Nang buksan niya ang estanteng nagtatago ng kaha de yero, agad niyang napansin na may mali. Sarado ang pinto, ngunit nang ipihit niya ang susi at silipin ang loob, wala na roon ang pera at mga alahas. Ilang segundong nakatayo lang siya, sinusubukang intindihin ang nangyari bago mabilis na bumaba ng hagdan. "Isadora!" tawag niya, ngunit walang agad na tugon. Si Carmela na nasa pasilyo ay narinig ang pagbabago sa tono ng boses nito at alam niyang malapit na ang sandali. Kumalampag si Sebastian sa pinto ng banyo, sinasabing kailangan nilang mag-usap agad. Mula sa loob sumagot si Isadora na may kunwaring pag-aalala. "Anong nangyari, mahal? Naliligo ako, may problema ba?" Sinabi ni Sebastian na walang laman ang kaha at gusto niyang malaman kung may kinalaman siya rito. Sandaling natahimik si Isadora, tila pinipili ng mabuti ang susunod niyang sasabihin. Nanatiling nakikinig si Carmela sa mahina, ngunit malinaw na usapan at alam na niyang gagamitin ni Isadora ang sitwasyong ito para pagbintangan siya. Nasa bingit na ng pagsasakatuparan ng plano at anumang maling galaw ay maaaring makasira sa lahat. Lumabas si Isadora mula sa banyo na nakabalot sa robe. Basa pa ang buhok at may maingat na ekspresyong nagpapakita ng pagkabahala. Lumapit siya kay Sebastian at sinabing puno ng galit ang boses na matagal na niyang pinag-iisipan ito at malinaw na ang konklusyon. "Alam kong mahirap para sayo na marinig ito, pero sigurado akong si Carmela ang may gawa nito." Iba ang kilos niya nitong mga nakaraang araw, nagtatanong tungkol sa kaha at palaging nasa paligid ng opisina mo. Malamang sinamantala niya ang pagkakataon para magnakaw. Napakunot ang noo ni Sebastian at sinabing ayaw niyang magbintang ng walang ebidensya, ngunit iginiit ni Isadora na mas mabuting suriin agad ang bag ng kasambahay. "Kung wala siyang dala, ayos lang, pero kung meron, makikita mong tama ako." Ayaw man pumayag si Sebastian at tinawag si Carmela na lumabas sa sala na may hawak pang basahan. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang silipin ang bag nito, malinaw na sinasabing hindi ito akusasyon kundi pag-iingat lamang. Sa labas, pinanatili ni Carmela ang payapang anyo, ngunit sa loob niya ay ramdam ang matinding tensyon, alam na niya kung ano ang kanyang makikita. Inilapag niya ang bag sa mesa at hinayaang siya sa atin ito ni Sebastian. Pinag-ikot niya ang lahat ng bulsa, sinilip ang ilalim at walang nakita kundi mga personal na gamit. Itinaas ni Sebastian ang ulo, halatang nakahinga ng maluwag, at sinabing malinis ito. Doon na nagpanggap si Carmela na tila nasaktan, huminga ng malalim at sinabing kailangan na niyang sabihin ang lahat. "Ayokong makialam, pero hindi ko na kayang manahimik. Nitong mga huling araw, may narinig at nakita akong mga bagay na lubos na nakapag-alala sa akin. Kahapon mismo narinig kong si Ginang Isadora ay nakikipag-usap sa telepono tungkol sa kaha, sa kwintas ng unang asawa mo at tungkol sa pagtakas kasama ang isang lalaking ang pangalan ay Miguel. Ngayon, bago ka dumating, inilagay niya ang parehong kwintas sa loob ng bag ko. Inalis ko iyon at ibinalik sa bag niya dahil alam kong pagbibintangan ako." Nanlaki ang mata ni Isadora, kunwaring galit.
Kasinungalingan yan, ginagawa niya lang ito para iligtas ang sarili niya. Mas maniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Sigaw niya, sabay tangkang lumampas kay Sebastian patungo sa pinto. Ngunit humarang si Carmela at hinawakan ang braso niya. Sa galaw na iyon, nadulas mula sa balikat ni Isadora ang bag at nahulog sa sahig. Nagkalat ang ilang gamit. Sa pag-untog nito, may isang bagay na metal na gumulong sa karpet at tumigil sa paanan ni Sebastian. Yumuko siya, dinampot ang kwintas ng yumaong asawa at ilang segundong tumitig dito. Bago tingnan si Isadora, para bang naghahanap ng makatwirang paliwanag. Tinangkang magsalita ni Isadora, ngunit nagmamadali ang mga salita. Mahal, maipapaliwanag ko. Kinuha ko lang yon para ipalinis, walang kinalaman sa sinasabi ni Carmela. Hindi sumagot si Sebastian. Sa sandaling iyon, tumunog ng paulit-ulit ang cellphone ni Isadora. Tumingin siya sa screen at agad sinabing mga kaibigan lang niya iyon, ngunit mabilis na kinuha ni Carmela ang telepono at iniabot kay Sebastian. Ikaw na ang tumingin. Tiningnan niya ang screen at nakita ang pangalang Miguel na kumikislap. Sinagot ni Sebastian nang walang salitang binitiwan. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang malinaw at sabik na nagsalita. Mahal, nasa harap na ako ng bahay na may asul na gate. Bilisan mo bago madiskubre ng asawa mo. Pumikit si Sebastian sandali. Ibinaba ang telepono at nanatiling nakatayo, tahimik na nakatingin kay Isadora. Parang lumiit ang sala na parabang ang bigat ng katotohanan ay pumuno sa bawat sulok nito. Sinubukan ni Isadora na lumapit, sinasabing isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, ngunit malinaw sa kanyang mukha na wala ng lugar para sa anumang palusot. Ilang segundo ring nanatili si Sebastian na hawak ang cellphone bago napalitan ang mabigat na paghinga ng biglaang pagkilos. Lumapit siya kay Isadora at nang hindi itinaas ang boses ngunit may tibay na hindi pa niya nagamit sa kanya noon, sinabi niyang kailangan niyang makita ang laman ng bag. Bahagyang umatras si Isadora at tinakpan ng zipper gamit ang kamay, sinasabing ito ay panghihimasok at na si Carmela lamang ang naguudyok sa kanya. Ngunit kinuha na ni Sebastian ang bag, inilapag sa mesa ng sala at sinimulang halughugin ang bawat kompartimento. Binubuksan ang mga pouch, lalagyan at nakatagong bulsa. Huwag mong gawin yan, mainit lang ang ulo mo. Bukas na lang tayo mag-usap ng maayos, giit niya. Ngunit hawak na ni Sebastian ang makapal na tumpok ng pera, sinundan pa ng isa at isa pa hanggang mapuno ang ibabaw ng mesa ng maayos na nakatiklop na salapi. Halagang agad nakilala ni Carmela, batay sa alaala niya sa laman ng safe na higit pa sa anumang reserba para sa bahay. Tumingin si Sebastian sa kwintas na nakapatong sa tabi ng pera at sa tinig na may pagod na parang mas matanda pa sa mismong kasal nila, ay sinabi, umakyat ako sa opisina para kunin ang alahas na ito mula sa unang asawa ko at ibigay sa iyo ngayong gabi. Iniisip kong magiging tanda ito ng paggalang sa kasaysayan ng bahay na ito. Pero ngayon, naiintindihan ko na wala kang karapatang tumanggap ng kahit ano na iniwan niya rito. Pilit nang ngumiti si Isadora at nagbigay ng paliwanag na kinuha niya ang pera upang ilagay sa mas ligtas na lugar. Sinasabing nakarinig siya ng mga balita tungkol sa pagnanakaw sa kapitbahayan at nais lang niyang mag-ingat, ngunit bumagsak ang kanyang kwento sa bigat ng pangalang nakita sa telepono. Hindi siya sinabayan ni Sebastian sa paliwanag na iyon at tumingin lamang kay Carmela, bahagyang kumaway bilang senyas na gawin ang tawag. Tumawag ka sa pulis, sabihin mong may lalaking naghihintay sa isang kalapit na kalye. Nasa loob ng kotse, sa tapat ng bahay na may asul na gate at sangkot siya sa pagnanakaw dito sa bahay, utos niya. Walang binabago sa tono na para bang kailangang lumabas ng malinaw ang bawat salita upang hindi mahaluan ng galit. Kinuha ni Carmela ang teleponong nakapirmi, huminga ng malalim para hindi manginig at kinausap ang operator, inilalarawan ng lokasyon, iniulat ang mga bagay na ninakaw at sinabing naghihintay ang lalaki ng utos para tumakas. Pakiusap, madalian, baka umalis siya anumang sandali, dagdag niya. At nang ibaba ang telepono, ramdam niya ang halos masakit na tibok ng puso, ngunit may paniniwalang wala nang mas tamang desisyon kaysa roon. Ang mga sumunod na minuto ay parang mas mahaba pa sa isang buong hapon. Nakatayo si Sebastian, nakahawak sa sandalan ng upuan,
na para bang kailangan ng katawan niyang alalayan ang ulo niyang puno ng iniisip habang paikot-ikot si Isadora na pilit binabalik ang kontrol sa kwento. Nagkakamali ka. Matagal nang naiinggit sa akin ang babaeng yan, siya ang nagtanim ng kwintas na yan at ngayon gusto niya akong sirain, sabi nito. Lumalapit kay Sebastian na may tingin na pilit pinagsasabay ang pagiging malambing at sugatan. Ngunit umatras siya ng isang hakbang at sinabing ang tanging itinanim doon ay kasinungalingan. Tahimik na inilayo ni Carmela ang perang malapit sa gilid ng mesa upang hindi mahulog at tinitigan siya ni Isadora ng masama na parabang ang simpleng pag-aayos na iyon ay isang insulto. Pagsisisihan mong nakialam ka sa bagay na wala kang kinalaman, bulong nito, at itinaas ni Carmela ang baba ng hindi sumasagot, matatag sa pwesto kung saan sa wakas ay dumating ang katotohanan. Binasag ng tunog ng paparating na pulis ang katahimikan at lalo pang nagpatindi sa hangin. Hiniling ni Sebastian kay Carmela na manatili sa sala habang siya naman ay lalabas para kausapin ang mga pulis at dali-daling lumapit si Isadora sa bintana, bahagyang isinunod ang kurtina upang silipin ang kalsada, sinusubukang alamin kung makakatakas siya sa likod. "Huwag mong gawin yan," babala ni Sebastian nang hindi lumilingon. Anumang maling galaw ay lalo lang makakapagpalala. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Sebastian mula sa hindi pamilyar na numero at sinagot niya ito upang marinig ang kumpirmasyon na nahuli nila ang isang lalaki sa loob ng isang madilim na kotse, nakaparada sa harap ng asul na gate, at kasama niya ay ilang mahahalagang bagay na nakabalot sa tela. "Pupunta ako diyan para kumpirmahin ang mga ebidensya at babalik kami agad sa bahay," sabi ng pulis, at pumayag si Sebastian, sabay utos kay Carmela na sumama bilang saksi. Sinubukan siyang pigilan ni Isadora, sinasabing walang pangangailangan at maipapaliwanag ang lahat sa usapan ng matatanda. Ngunit naglalakad na si Sebastian papunta sa pinto na may malamig na katahimikan. Sa labas, nakatawag pansin ang eksena sa ilang kapitbahay na, nang marinig ang sirena, ay unti-unting lumabas sa bangketa. Nakilala agad ni Carmela ang kotse na nakaparada ilang metro ang layo, at sa loob nito ay ang lalaking kilala lang niya sa pangalan, may mukhang mariin at mga kamay na nakaposas sa likod ng upuan. Nakita naming kasama niya ang mga relo, pulseras at isang maliit na kahon na may pares ng hikaw, sabi ng pulis. Ipinapakita ang mga balot. Kinumpirma ni Sebastian na pag-aari ng pamilya ang mga ito at nakaimbak sa safe, at ang ekspresyon ng mga kapitbahay ay nagbago mula sa kuryosidad tungo sa mga bulong-bulungang may halong galit na parabang nanonood sila ng eksenang alam na ang katapusan. "Dadalin namin ang taong ito sa presinto at itatala ang pagkakahuli sa akto," dagdag ng pulis, at sinamahan si Sebastian at Carmela ng dalawang alagad ng batas pabalik sa mansyon upang tapusin ang ulat habang ang suspek ay nananatili pa rin sa loob ng bahay. Pagdating nila, naghihintay si Isadora sa hall, mas maputla ang mukha kaysa karaniwan at matigas ang katawan na parang estatwa. Nang makita niyang pumasok ang mga pulis, itinaas niya ang mga kamay sa isang mapanlikhang kilos at inihayag na iyon ay isang malungkot na pagkakamali, na ang lahat ng pera ay kinuha para sa isang kagyat na bayarin at na ang mga gamit na natagpuan sa lalaki ay galing umano sa isang pautang. "Maaari kong ipaliwanag ang lahat, pero hindi dito, hindi sa harap ng mga estranghero," pakiusap niya. Sabay subok na dumaan kay Sebastian upang maabot ang hagdan, malinaw na nagtatangkang magpaliban ng oras. Sinabi ng pulis sa unahan na manatili siya kung nasaan siya at ipinaliwanag sa matatag na propesyonal na tono na dadalhin siya upang magbigay ng paliwanag kasama ang asawa at ang kasambahay bilang mga saksi, at na anumang pagtatangka ng pagtakas o paglaban ay itatala bilang mas mabigat na paglabag. Sinubukan ni Isadora na tumawa, sinasabing wala siyang tinatakbuhan. Ngunit nang hilingin ng ahente ang kanyang bag para inspeksyonin, hinigpitan niya ang hawak sa sarado nito, at sapat na ang kilos na iyon upang may isa pang pulis na lumapit at mag-utos na buksan niya ito ng maayos, kung hindi ay ituturing itong paglaban. Ang pagbubukas ng bag ay naglantad ng nakita na ni Sebastian. Mga bungkos ng pera,
isang pares ng maninipis na guwantes at isang papel na may mga tala na kinilala ni Carmela bilang maliliit na paalala ng oras ng pag-alis at pagdating ng amo. Pribadong bagay ito ng mag-asawa, walang kakaiba rito, tugon ni Isadora, ngunit itinala ng pulis ang presensya ng mga bagay at hiniling na humarap siya ng patalikod upang maisilid ng mahinahon ang posas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mas maraming kapitbahay sa mga tarangkahan at bintana. Nagbubulungan. Ang ilan ay nakaturo, ang iba ay nagtakip ng bibig. "Pakiusap, huwag dito sa harap gawin. May reputasyon ako," halos umiiyak na sabi ni Isadora. Ngunit ang sagot ay dumating sa anyo ng matigas na katahimikan at malamig na klik ng mga posas. Nanatili si Carmela na 2 hakbang ang layo, walang pagdiriwang, walang pang-aasar, matatag lamang sa paniniwalang ang tama ay sa wakas nagagawa. "Tingnan mo akong mabuti," mariing sabi ni Isadora bago siya dalhin, luha ang mata at sugatan ng pagmamataas. "Pagsisisihan mo ang panghihimasok mo." Huminga si Carmela at sumagot ng simple, gaya ng taong alam ang pinaninindigan. "Sinabi ko lang ang totoo." Pinanood ni Sebastian ang eksena na may seryosong mukha, naninigas ang panga at namumuo ang luha sa mata. Isang lalaking hinarap ng sariling tahanan na biglang tila banyaga at marupok. Nang tawirin ni Isadora ang tarangkahan na may kasamang eskorta, tila huminto sa paghinga ang kalye saglit. Nagbulungan ang mga kapitbahay tungkol sa ingay ng sirena at kung paano walang nakaisip na sa eleganteng bahay na iyon ay may kwento ng pagnanakaw at pagtataksil. May isa na maingat na nagtanong kung ayos lang ang lahat at tumango lamang si Sebastian, pinasalamatan ang pag-aalala at sinabing inaasikaso na ng mga autoridad ang lahat. Kinuha ni Carmela ang mga natitirang pera sa mesa at iniabot ito sa pulis para bilangin, habang sinisikap ibalik sa praktikal na kilos ang kaayusan sa lugar na ilang oras nang naging pugad ng pagdududa. Habang papunta na si Miguel sa presinto at nakasakay na si Isadora sa patrol car, tinapos ng mga pulis ang mga tala at nilagdaan ni Sebastian ang lahat ng hinihingi ng walang tanong, na para bang bawat pirma ay isang hakbang palabas ng labirinto kung saan siya naipit. Bago sumakay sa sasakyan, nagbigay si Isadora ng isa pang matalim na tingin kay Carmela, isang tingin na tila nangakong magdadala ng bagyo, ngunit wala nang kapangyarihang burahin ang ebidensyang nakakalat sa mesa at napatunayan sa lansangan. Nanatiling tahimik si Carmela, alam na ang katotohanang naihayag sa harap ng napakaraming mata ay hindi na muling maitatago. At kahit na mangangakong mahaba ang gabing darating, may hibla ng ginhawa roon na nakatali sa katiyakang naputol na ang pinakamasama. Kinabukasan ng umaga, tila ibang bahay na ang mansyon. Wala ang matapang na pabango na dati ipinapakalat ni Isadora. Sa buong bahay ni ang tunog ng takong na umuugong sa pasilyo. Ang katahimikan ay napuputol lamang ng tunog ng kape habang iniinit at ng banayad na galaw ni Carmela sa kusina. Bumaba si Sebastian sa hagdan nang mas mabagal kaysa dati, na para bang bawat hakbang ay paghahanda sa sasabihin niya. Tumigil siya sa pintuan ng kusina at ilang segundo munang pinanood si Carmela habang inaayos ang mesa. "Carmela, kailangan kitang pakinggan," panimula niya sa boses na mas mababa at mas taos-puso kaysa alinman na narinig nito mula sa kanya. "Mahirap ang araw kahapon at napagtanto kong bulag ako sa mga bagay na nasa harap ko lang. Dapat matagal ko nang nakita ang kasamaan ni Isadora. Ipinakita mo sa akin ang katapatan ng maaari ka namang umalis at iwan akong mag-isa. Malaki ang utang ko sa iyo." Lumingon si Carmela, nagulat sa kilos nito at sinabing ginawa lang niya ang tama. Lumapit si Sebastian at inilagay ang isang sobre sa mesa. "Gusto kong malaman mo na simula ngayon, magkakaroon ka ng dagdag na sahod at mas maraming benepisyo. Ayokong mag-alala ka sa katatagan mo rito. Bahagi ka ng bahay na ito at nararapat sa iyo ang respeto." Nag-alinlangan si Carmela bago kinuha ang sobre. Nagpasalamat ng kaunti, ngunit naramdaman ang pag-alis ng bigat sa kanyang balikat. Alam niyang magiging iba na ang kapaligiran sa trabaho. Mas magaan at wala na ang anino ng taong patuloy na sumusubok na siraan siya. Lumipas ang mga araw sa isang mahinahong takbo. Mas madalas sa bahay si Sebastian, mas nakikipag-usap kay Carmela,
tungkol sa pagpapatakbo ng mansyon at minsan ay nakikinig pa sa kanyang mungkahi para sa maliliit na pagbabago. Tila mas maluwag ng huminga ang bahay. Umuuwi si Carmela sa pagtatapos ng araw na wala na ang bigat ng naipong tensyon at iyon para sa kanya ang pinakamalaking regalo. Makalipas ang ilang linggo, gumawa si Carmela ng desisyong itinago niya sa sarili. Hiniling niya kay Sebastian na dalhin siya sa kulungan kung saan nakakulong si Isadora. Nagtaka ito sa kahilingan, ngunit hindi nagtanong. "Sigurado ka bang gusto mong gawin ito?" tanong niya nang huminto sila sa harap ng tarangkahang bakal ng kulungan. Sumagot si Carmela na kailangan niyang makita sa sariling mata, hindi para sa paghihiganti, kundi para tuluyang isara ang kabanatang iyon. Malamig ang silid ng pagtanggap ng mga bisita, may mga mesang bakal at mga upuang nakakabit sa sahig. Nang pumasok si Isadora, kasama ang isang ahente, halata ang labis na panghihina niya. Ang buhok na dati maayos na inaayos ay basta na lang nakatali at ang mukha niya ay may bakas ng pagod na kahit anong kolorete ay hindi kayang itago. Ilang segundo lang na nanahimik si Carmela, pinagmamasdan lamang siya. Iniiwasan ni Isadora ang makipagtagpo ng tingin, nakatitig sa mesa na parabang sapat na iyon upang baliwalain ang presensya ng kasambahay. "Hindi ako pumunta rito para makipagtalo o para sabihing sinabi ko na sayo," basag ni Carmela sa katahimikan. "Gusto ko lang ipaalam sayo na wala akong galit sa puso ko. Mali ang ginawa mo at marami kang nasaktan, pero ang hustisya na ang bahala ngayon. Magpapatuloy ako sa buhay ko ng may kapayapaan." Tahimik pa rin si Isadora, mahigpit na magkadikit ang mga kamay sa kanyang kandungan. Tumayo si Carmela, hudyat na tapos na ang pagbisita, at lumabas ng hindi lumilingon. Sa labas naghihintay si Sebastian na nakasandal sa sasakyan. "Kumusta?" tanong niya. Payak ang sagot ni Carmela. "Marunong ang buhay na parusahan ang mga taong nagnanais ng masama sa kapwa. Hindi ko na kailangang maghangad pa dahil kusang gumagawa ng paraan ang buhay." Tumango si Sebastian, batid na higit pang sinasabi ng linyang iyon tungkol kay Carmela kaysa sa alinmang kilos. Sa mga sumunod na buwan, inasikaso ni Sebastian ang pagbawi ng lahat ng ari-ariang nawala at pinatibay ang seguridad ng bahay. Nagpakabit siya ng mga kamera, nagpalit ng mga kandado at inayos muli ang iskediul ng operasyon upang maiwasan ang anumang butas. Si Carmela, na mas panatag na ngayon, ay nagpatuloy sa pag-aalaga ng mansyon ng may parehong dedikasyon, ngunit wala na ang bigat ng mga pagdududang dati umiikot sa paligid. Samantala, sina Isadora at Miguel ay humarap sa mahabang proseso sa korte. Malinaw ang mga ebidensya ng pagnanakaw at pakikipagsabwatan sa krimen at bawat pagdinig ay lalo lamang nagpapatibay sa malinaw na katotohanang lumabas noong gabing iyon. Si Carmela, kahit tinawag upang magbigay ng pahayag, ay nanatiling matatag at tuwiran, inuulit lamang ang kanyang nalalaman nang walang dagdag o personal na atake. Para sa kanya, natapos na ang kaso noong araw na lumabas ang katotohanan at lahat ng sumunod ay pormalidad na lamang. Muling naging tahimik at maayos ang takbo ng buhay sa mansyon at para kay Carmela, bawat araw na walang alitan ay isang tahimik na tagumpay. Si Sebastian, mas maingat at mas mapagpasalamat, ay sinigurong ipakita ang kanyang pagkilala at ang ugnayan ng amo at kasambahay ay naging isang maayos at matatag na samahan. Ito ang pagtatapos ng isang kabanatang puno ng kasinungalingan at bitag na napalitan ng panahon ng tiwala at balanse. At sa kaibuturan, alam ni Carmela na ang pinakamahalaga ay ito: mamuhay ng payapa, may malinis na konsensya, at may katiyakang sa tamang oras, palaging may paraan ang katotohanan upang lumitaw. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na madalas ay dumadaan nang walang nakakapansin, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay umantig sa'yo, mag-iwan ka ng iyong pagsubskriba. Malaki ang maitutulong nito upang patuloy naming maibahagi ang mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat mo sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi mo rin. Maaring maliit na bagay lang ito, pero ang pagpapalaganap ng isang kwento ng tagumpay laban sa pagsubok ay pagpapalaganap din ng pag-asa.